Welcome po sa Lantaw TV at ngayon nga po ay i-review natin itong hype na Realme Note 50. Dahil sa kanyang price ay nasa 2,499 na lang at saka maganda yung kanyang specs. So ngayon ay 3,999 pesos. Yung launch price nila nito ay nasa 3,599 less voucher na 1,100 pesos kaya naging 2,499 na lang. Okay, unbox po natin. Hindi ko talaga in-expect ito na maganda yung cellphone na ito. Tsaka yung kanyang mga bands, no? 1, 3, 8, 28, 40 at saka 41. Wala po sa kanilang specs yung carrier aggregation. At saka yung kanyang display ay 6.74 inches, 8-core chipset. So ilalagay ko na lang yung buong specs sa description. Pagka-open po natin ay mayroon na po siyang kasamang free na case. Soft case po yan. At saka parang matibay naman. Nandito naman yung kanyang manual. Tsaka charging adapter at naka-install na din yung tempered glass. No? Yung kanyang charger nito ay 10 watts lang. Kasama na po yung kanyang cable. Medyo manipis lang yung kanyang tempered glass, so pwede po kayong mag-order na lang sa Shopee. At saka ito po ay mayroong 3.5mm na headphone jack. At saka ito po yung kanyang camera sa likod. So para siyang iPhone 14 at saka 15. Sa kanyang sensor, andito po yung fingerprint na sa gilid, accelerometer, proximity at saka compass. Medyo natagalan ako dito sa fingerprint, no? Kasi hindi ako sanay sa gilid. So sanay po ako sa likod or sa harapan. Kanyang OS ay Android 13. Kailangan nyo pong itong i-update muna. At saka yung kanyang chipset ay Unisoc Tiger T612. Ito din po ay octa-core. Mataas din yung kanyang benchmark score. Kaya sulit na po yung price na 2,499. Ito po ay dual SIM at saka nano SIM. At saka yung kanyang micro SD ay up to 128 gig. So na-test ko lang yung 64 gig. At saka dito, tested na po natin yung kanyang 5G connection dito sa Wi-Fi. So mayroon siyang 2.4 at saka 5 GHz na Wi-Fi. So speed test po natin, no, kung legit nga ba yung 5G niya. So pag lumampas ng 100 Mbps, so legit na 5G connection. So ayan, lagpas po yung kanyang 100 Mbps, no. So yan, umabot siya ng 200 so sa kanyang 5G connection. So kung 2.4 lang yan, so hindi po aabot yan ng 100, baka mga 50 lang yan or 40. So pagdating naman sa camera ay maliwanag at saka maganda yung kuha niya. So ito po ay 13 megapixel. So magugulat ka na lang, no. So ang ganda. So medyo lag lang siya ng konti. So kailangan yung i-update yung kanyang OS. So yan, oh, parang lag. Oh, lag na. So pagka-update niyo yan ay babalik naman yan sa dati. So mabilis na siya. So ayan, oh, medyo lag. So yan yung kanyang video. Maganda din yung kanyang video, no. So hindi po natin alam kung ano po yung specs ng kanyang camera. Hindi po na ilagay, no, kung anong sensor yung kanyang camera. Kung ito po ay Sony na IMX. Pero maganda po yung kanyang kuha. So ayan, oh, maganda po yan. So sulit na po ito sa 2,499. Ito po ay entry level phone lang po ito, ha. Hindi po ito yung flagship at saka yung mid-range. Pero kaya niyang makipagsabayan sa mga mid-range phone. At saka ito din yung pinakagusto ko, no, yung manual or pro mode. So pwede po nating i-adjust yung ISO, autofocus, shutter speed at saka yung white balance. Oh, di ba? Sulit na sulit talaga to. Tsaka maganda talaga yung kanyang kuha, no. Yung problema lang dito, yung processing, no. Processing time medyo mabagal kasi maganda nga yung kuha niya. So medyo lag sa camera at saka video. So mamaya dadagdagan natin ng memory yung kanyang RAM para medyo bumilis. Okay, sa gaming tayo. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. So ilang beses na po akong naglaro dito.
So okay naman po yung kanyang gaming, no? Pag nag-charge po tayo, ganito po yung kanyang effects. Yan. At saka yung kanyang battery ay 5,000 milliamps. I-test naman po natin yung OTG dito sa kanyang settings, no? So dapat naka-on yan bago po tayo mag-connect ng ating USB Type-C. So ayan, naka-connect na po yung ating mouse. So gumagalaw po siya. Gamit ko dyan yung USB Type-C to USB female adapter. So ayan, gumagana po yung ating mouse. Pati yung keyboard dyan, gumagana din. So hindi po kasi ito na ilagay sa GSM Arena yung kanyang OTG connection. So pwede po pala. Pati pala yung mga mouse at saka keyboard ay pwede po pala dito. Okay, ito naman po yung ating flash drive. So yan. So mabilis naman po niyang na-read yung ating flash drive. Na-try ko na po ito sa 240GB na portable drive at saka okay naman po yung kanyang reading at transfer. Sa mga mahihilig na gumawa ng video dyan at saka mga vlog, so itetest po natin yung kanyang audio recording. So gamit po natin yung ating Audio Technica microphone. So ayan, nagkaroon kaagad ng power yung ating microphone. So test natin mag-record. Check, check, mic test, 1, 2, 3, mic test, check, 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 check. Check, check, mic test, 1, 2, 3, mic test, check, check, check. So ayan, maganda naman po yung kanyang recording. Try naman natin yung kanyang speaker. Yan sa kanilang smart. Single speaker lang po ito pero umaabot siya ng 150% yung kanyang volume. Pero dapat nasa 100 lang para hindi sabog. So test naman natin yung kanyang flashlight. So ayan, maliwanag naman po yung kanyang flashlight. So expect, no, kung matagal na gamitin yung flashlight ay umiinit naman yung kanyang LED sa likod. Sa kanyang 64GB na storage, medyo tagilid tayo dito. Sa apps pa lang, nagko-consume na siya ng mga 20 to 30GB. So mga 32 na lang yung natira sa'yo. Sa kanyang RAM or RAID access memory ay up to 8GB siya. Sa storage, na-test ko siya sa 64GB pa lang. Pero kaya niya siguro up to 256GB. Para naman sa RAM expansion, punta po tayo dito sa settings. Tapos dito sa about phone. At saka dito yung RAM. So i-adjust po natin. Depende po sa inyo kung ilang gig yung idagdagdag ninyo. So sa akin, sinagad ko na 4GB. Para mag-take effect ito ay kailangan po nating i-restart yung phone. Kung masasabi ko lang sa phone na ito ay sulit na sulit yung 2499 sa entry level phone na ito. Yung problema lang dito yung kanyang physical storage na 64GB, so bitin talaga. So dapat mga 128 siguro. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa Lantaw TV at i-click nyo na lang po yung subscribe para sa mga bagong videos po natin. Maraming salamat po.